Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ako naman ay kasama ni Crystal at Jigs sa labas ng bahay dahil hindi kami mapakali ni Crystal sa nakita namin. Dahil inamin ko kay Crystal kung ano sa tingin ko ang nakita namin at parehas kami ng sagot. Parehas kami ng palagay na impyerno ang nakita naming lugar sa pangtain na binigay ng statue at sobrang nakakakilabot ito. Pero dahil isang investigation ito, kailangan din kaming tumulong. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Nagbabalik na naman po ang inyong diwatang baklita, Conchita. Sana po ay nagustuhan nyo ang Case 1 at Case 2 na aking ibinahagi. Sa mga nakapakinig na po ay maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sa mga hindi pa naman po nakakapakinig ay pwede nyo po ito mapakinggan dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Actually, Kuya Totoy at mga repakol, this is my scariest case na na-handle ko before. May mga case na kailangan talagang bitawan kung ito talaga ay mapanganib na at kailangan na ng divine intervention. Ito ang case na yun. February 2009, kakatapos lang ng Valentine's Day nang makareceive ako ng group message. Galing ito kay Crystal, ang aming psychic sa aming grupo. And it's about a case na kinuha niya ng solo pero nagkaroon ng aberya sa part niya kaya nag-request siya ng backup. Sinagot ko naman siya kung saan ang location and she did respond naman. Within Quezon City lang ang case so pinuntahan ko siya. This is the first time na pumunta ako sa isang site of investigation na wala akong alam sa background nung iimbestigahan namin. Pagdating ko sa lugar, nakita ko kaagad si Crystal sa may tindahan katapat nung house na iniimbestigahan niya. Hindi ko pa siya natanong dahil kausap niya si Mon sa phone at halatang hindi siya mapakali. Matapos niyang kausapin si Mon, ay tinanong ko siya kung ano yung case. Yung case na sinubukan niyang i-investigate is about a wooden statue na bigla na lang daw umurong mag-isa at dahil may kabigatan ito, hindi niya maintindihan kung bakit ito gumalaw mag-isa sa harapan mismo nung may-ari at sa kanya. Nang hinawakan daw niya ito, ay iba ang nakita niya. Parang pangitain ang nakita niya. Habang sinasabi niya ito sa akin, nakaramdam ako ng kilabot dahil sa grupo, si Crystal
ang laging kalmado. But this time, it's different. Nababaka sa muka ang kanyang pag-aalala, takot, at pagtataka. Sinamahan ko siya sa loob ng bahay ng kliyente at nang papasok na ako doon, upon crossing the threshold of the house, na out of balance ako. Parang nagka-vertigo ako at ang bigat nung pakiramdam ko. Parang may sumampa sa likod ko. Kaya napakapit ako sa door frame. Tinignan ako ni Crystal. Sabi niya, ganyan din daw ang nararamdaman niya nung dumating siya sa investigation site. Diniretso na namin ang sala at nandoon ang may-ari. Pinakilala ako ni Crystal at sabay tanong sa amin kung ano daw ba ang pwede niyang gawin doon. Sabi sa akin ni Crystal na subukan daw hawakan ang statue, which I did. At doon ko na feel ang init niya at doon ko na experience na magkakaroon ako ng pangitain. At dito pala mag-uumpisa yung nakakakilabot na case na pinasok ko. February 16, matapos mag-group message si Crystal about needing help sa case na dapat i-handle niya mag-isa. Naging all hands on deck na ang investigation na ito. Yesterday, after what happened, inabisuhan muna ni Crystal na takpan muna ito ng puting tela at huwag muna i-display. After nga naming makakita ni Crystal ng malagim na pangitain mula sa wooden statue na yun, ipinakwento ni Mon ang nakita ni Crystal. According to her, nang hawakan niya ang statue, biglang nahila ang isip niya. Ang nakita niya ay puro dugo. Maraming nagsisigawang tao sa paligid niya at meron ding humahalakhak sa paligid. Pero yung halakhak na iyon ay parang galing sa malalim na balon. Bago niya bitawan yung statue, hinabol siya ng isang kamay bago siya makalis sa state na yon. Kaya hindi rin siya mapakali kahapon. Ang version ko naman ay hindi nalalayo sa kanya. Kaso imbis na dugo ang nakita ko, mga alab. Parang yung uling na nanggagaling sa barbecue grill. Yung tipong nagbabagang uling ang nakita ko at madaming nagsisigawang tao sa background. Hindi ko makakalimutan yung boses ng kumatawa dahil alam kong hindi galing sa tao iyon. Parang galing ito sa malalim na hukay. Halimaw. Ang pagkakamali ko lang ay nagtagal ang hawak ko dahil naramdaman ko yung kamay na sinasabi ni Crystal na humawak sa mga braso ko. Pero natanggal ko naman ang pagkakahawa ko doon. After nun, sinabi rin namin na mainit yung statue maski hindi naman ito naaarawan. Ang paliwanag ni Crystal ay nilapit lang sa kanya yung case na yun in the hopes of kung may nananahan daw sa loob nito ay pwede niyang paalisin, which in this case, hindi pala. Nilatag ni Crystal ang mga findings niya sa statue. Gumagalaw ito mag-isa at mainit ito. May mga audible ng manifestation na naririnig ang mga nakatira doon sa bahay. After niyang masabi ang mga ito, naghanda na ang group namin for the investigation kinabukasan. February 17, pinuntahan na namin ang location. Nandoon yung kliyente at yung isang kasambahay.
Inuna na ni Mon ang pag-i-interview sa owner ng statue. Nalaman namin na hindi ito ang original owner, kundi nabili lamang niya ito sa isang store sa Baguio. Mula noon, nag-umpisa ng makarinig ng mga boses ang ibang kasambahay. Dumating na sa point na umalis na yung iba dahil na rin sa sobrang takot. Binalikan niya ang store na yun sa Baguio, pero wala na sa stall yung dating nagtitinda doon. Kaya hindi niya na alam ang pwedeng gawin dahil na rin sa may kamahalan ng statue, kaya hindi niya magawang indispose na lang ito. Kinuwento rin niya na hindi daw nananatili sa pwesto ang statue at umuurong daw ito ng kusa. Sabi niya, ipinwesto niya ang statue na yun sa pinakagilid ng living room. And then after a day, napansin niya na umuusog tong mag-isa papunta sa study area ng house nila, which is weird. At isinama na niya ang mga testimony ng mga maids at ang nangyari nung isang araw na umusog ito mag-isa na nakita ni Crystal. Ako naman ay kasama ni Crystal at Jigs sa labas ng bahay dahil hindi kami mapakali ni Crystal sa nakita namin. Dahil inamin ko kay Crystal kung ano sa tingin ko ang nakita namin at parehas kami ng sagot. Parehas kami ng palagay na impyerno ang nakita naming lugar sa pangtain na binigay ng statue at sobrang nakakakilabot ito. Pero dahil isang investigation ito, kailangan din kaming tumulong. Pagpasok namin ay nilibot namin ang lugar pero walang ibang kakaibang bagay kaming nakita. Doon ko naisip na ang anchor ng lahat ay ang statue. In this case, magdadalawang isip ka whether to read your tarot or not. Dahil whatever doorway you open, lalo na kapag alam mong demonic ang presence na nandoon, baka pwede silang pumasok sa katawan mo. So I opted not to do inside the house. Instead, nagpaalam ako kay Mon kung pwede ba ako mag-read sa labas ng bahay kasi hindi ako mapakali sa loob. Sumang-ayon naman siya. Dala ko ang mga baraha ko. Nagpasama ako kay Jig sa van at doon na ako nagbasa. Unang spread, lumabas ang mga cards as of follow. Reversed of 4 of swords. Reversed of 5 of swords. Reversed king of swords. And reversed tower. Hindi ko inasahan na ganito ang lalabas sa cards. Pinakita ko ito kay Jigs. Then, binalasa ko ulit yung cards 3 times like I always do. And lumabas din ulit yung mga cards, though iba-iba ng position. Pero lahat sila reversed pa rin, kaya hindi ko na tinuloy ang reading ko. Maski si Jigs ay nagulat din sa reading ko. Bumalik kami sa loob at lahat sila na nasa living room ay nandoon. Nandoon si Mon, nakatitig doon sa statue, pati yung iba pa naming kasama. At kaya pala sila nakatitig doon sa statue na yun dahil lahat sila nabigla. Dahil umurong ito papunta sa study area at all caught on tape. Hindi lang yun, nag-amoy kulog ang buong living room na akala mo ay walang exhaust. Nakabukas naman ang mga bintana at yung 2 malaking pintuan papunta sa garden. Tinakluban ito ni Mon ng white cloth at binuhusan ng holy water sa tuktok. Nawala yung kulob na amoy pero napansin na yung tuktok ng statue kung saan binuhos ni Mon yung holy water ay nangitim
at tumagos ito sa puting sapin na ipinatong dito. Sinabihan ni Moon na kaysa manghinayang yung owner sa pinambayad sa statue, kailangan na niya talaga itong dispose for his safety. Dahil kung anuman ang nananahan rito ay hindi ito tao o elemento na pwedeng alisin. Ang kailangan na gawin dito sa statue ay exorcism na. Dahil hindi daw conduit or na-possess yung statue. Isa daw itong offering. Kaya daw ito gumagalaw mag-isa dahil kinukuha na ito. Nagmamanifest ang mga boses dahil tinatawag na ito. Marahil sa kadahilan ng ginamit ito sa isang ritual at ginawa iyong alay. Sinabihan kami ni Mon na wala daw kaming magagawa sa bagay na yun unless kaya naming makita o makilala yung kumukuha nito at maialis ang kapit sa bahay na yun. Binitawan namin yung case at sinurrender ito sa simbahan na malapit sa kanila. Kabilang na doon yung mga footage na nakuha namin sa investigation. Marahil sa mga sandaling ito ay curious kayo kung ano ba ang itsura ng statue na yon. Yung wooden figure na yon is a wooden figure of an angel. Yes, angel siya with wings na may bit-bit na sanggol. Pero it's been defiled. Kinuha na ng mga taga-simbahan yung statue na yon at hindi na namin alam kung nasaan ito. End of case 3. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!